Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ace Manalo at shoutout kay Lars. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi, imposible. 12 tao ang nakatayo sa harap ng buo. Sa kapangyarihan ng Aaron, hindi niya sinaktan ang kabilang partido. Imposible. Kahit na ang mga tunay na Diyos tulad ni Lu Wuzhen ay hindi maaaring mangyari. Alam mo, ang kanilang dalawang tunay na Diyos ay kumakatawan sa mga kataas-taasang gawa ng 8 panig na mundo. Kahit na hindi nila ganap na baliwalain ang pag-atake ng Aaron, anong mga kwalifikasyon mayroon ang iba? Pero totoo ang nakita ko sa harapan ko. Kahit si Aaron, na may kaalaman at kalmado, ay ganap na hanggal sa oras na ito. Anong kalokohan ang nangyayari? Bukod dito, kung ito ay sapat na upang mabaliw ang mga tao, kung gayon ang mas nakakabaliw ay ang lahat sa paligid. Ang mga taong nakaitim na natangay ng lakas ng pagsabog ay nanatili pa rin sa kanilang orihinal na lugar. Ang mga tasa at upuan na sinira ni Yu Wei ay hindi pa rin may larawan sa kanilang orihinal na lugar. Hindi lamang lahat ay ligtas, kundi pati na rin ang posisyon ay pareho. Kalokohan yan. Kung tutusin, kung malalakas ang mga taong ito, halos hindi nila kayang labanan ang pag-atake ng Aaron, ngunit ano ang mga taong nakaitim na iyon? Ano ang mga mesa, upuan at bangko? Bukod dito, kahit na lumaban ang grupo sa kanilang sariling pag-atake, mas interesado silang ibalik ang orihinal na mga bagay upang kotsain ang kanilang sarili. Kaya kailangan ba ang mga banayad na detalyeng iyon, gaya ng tasa, o kahit kalahati ng tubig sa tasa? Ang kakaiba ay ang posisyon ng 12 tao sa oras na ito. Nakatayo pa rin sa harapan nila ang baliw na aso at manok sa gabi, habang ang 10 tao ng Qinglong ay nakahiwalay sa likuran. Ito ay katawa-tawa. Ang lahat ay halos pareho na bago ang ilang segundo. Bakit hindi nararamdaman ni Aaron na nananaginip siya? Tila na ang lahat ay na-hypnotize ka ng iba, at pagkatapos ay pakiramdam na nag-isyo ka ng isang pag-atake sa iyong pagtulog. Umiling si Aaron, sinubukang gisingin ang sarili. Sumili pa rin sa mukha niya ang mapang asar ng ngiti ng baliw na aso at manok sa gabi at inilagay sa harap ng Aaron. Bastos, mabahong basura. Ayaw mo ba kaming bugbugin? Tara, manhid na ako sa pako. Pwede bang bilasin mo? Sayang talaga. Ang tamad mong magpatalo ng parang matandang babae, baliw na aso at manok sa gabi ay pinagtawanan ng sukdulan, at ang kanilang mga salita ay puno ng provokasyon at paghamak. Binalik ko ang tingin ko kay Qinglong at sa iba pang malapit. May ngiti din sila sa kanilang mga mukha at labis na hinamak. Sumimangot si Aaron, muling nag-ipon ng lakas sa kanyang kamay, tinutukan ang baliw na aso at manok sa gabi, at sinuntok palayo. Boom! Mayroon pa ring 4 na pagsabog, 4 na gintong pagsabog, at ang mga nakapaligid na bagay ay lumilipad pa rin o nawasak. Ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at lupa ay ilalabas at ikakalat sa isang bangka. Ngunit isa pang putok ng pagsabog ang sumilay sa aking mga mata. Pagdilat ko, halos walang pinagkaiba ang lahat sa sitwasyon ngayon. Nasa pwesto pa rin ang mesa, at ang mga taong nakaitim ay nakatingin pa rin sa paligid, maging ang mga baliw na aso at manok sa gabi ay nakatayo doon na board, halos nakatingin sa Aaron gamit ang kanilang mga butas ng ilong. Sumimangot si Aaron at umatras ng ilang hakbang. Para sa isang sandali, ang buong tao ay nahulog sa isang malaking pagkalito. Isa pang ilusyon. Nanaginip ka pa ba? Ngunit tingnan ang iyong kamay at pagkatapos ay tikman ang pakiramdam ngayon. Mukhang nangyayari talaga ang lahat, ito, nang makita ni Qinglong ang estado ng Aaron sa oras na ito, hindi nila maiwasang magtinginan at tumawa. Hindi, biglang tumangala si Aaron sa 12 Diyos ng kamatayan. Ito ay hindi isang ilusyon, o isang panaginip,
ngunit isang tunay na bagay. Marahil ang damdamin o alaala ng mga tao ay linlangin ang kanilang sarili, ngunit mayroong isang bagay na hindi kailanman. Iyan ang katotohanan. Ramdam ni Aaron na nabawasan ang enerhiyang naubos ng kanyang dalawang kamao, at ramdam din niya na bahagyang humihingal siya dahil sa kanyang lakas. Ang anumang bagay ay maaaring magsinungaling, ngunit ang mga ito ay hindi. Pero ang tanong, kung totoong nangyari, paano magiging ganito ang lahat sa paligid? Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Aaron ay nagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Qinglong at sa iba pa. Ano ang nangyayari? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagtingin sa gulat at disoriented na mukha ni Han Sanyi, hindi mapigilan ni Qinglong na matawa sa isa't isa. Para sa sitwasyong ito, hindi alam ng 12 Diyos ng kamatayan sa disyerto kung gaano nila nakita, at naging natural na ang kanilang ugali. Kahit na, maraming beses, itinuturing nila ang kamangha-manghang pagganap ng kanilang mga kalaban na parang tanga bilang isang uri ng pakikipag-usap at pagtatawanan. Ngunit biglang, si Aaron ay natigilan at itinoon ang kanyang mga mata sa mga kakaibang rune sa mga taong ito. Sa nakaraang laban, bagamat ang 12 ay may isang parisukat na hanay at isang sinasadyang pag-atake at sistema ng depensa, ang kakaibang rune na ito ay hindi lumitaw. Hanggang sa may kakaibang pag-iwas at mas kakaibang pagbawi. Mahirap ba? Anong magic ang ginamit nila? O kakaibang lalaki tulad ng kakaibang hanay? Himan Donjie, biglang nanliit ang mata ni Aaron. Ang tinatawag na 8 trigram ng langit at lupa, makalangit na mga tangkay at makalupang sanga, ang 12 zodiac sign ay tumutugma kay Zicho Yinmao, Chen Si Wuwei, Shen Yusho hay 12 sanga sa lupa. Mahirap ba? Sismosa ang langit at lupa. Binaligtad si Yin at Yang. Biglang tumangala si Aaron at tinitigan si Qinglong. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, biglang ngumiti si Qinglong at ang iba pang 12 tao at bahagyang nanigas. Halatang natulala sila. Gayunpaman, muling ngumiti si Qinglong, hindi ko nakikitang matalino ka, binali ng baka ang kanyang daliri. 14,711 sa ating mga tauhan ang malaman na ito ang multo ng langit at lupa na tsismis. Ngunit ano ang silbi ng pag-alam? Sinabi iyon ng ulo ng baka at tumingin sa kanyang mga kapatid na may pagtataka sa mukha. Agad namang nagtawanan ang isang grupo ng mga tao, at mas halata ang kabalintunaan. Oo, pinatay nila ang hindi mabilang na tao, at maaaring punan ng mga bangkay ang Tiankeng, ngunit maraming matatalinong tao sa bawat grupo, na mabilis na maipakita ang mga kasanayang ginagamit nila. Ngunit ito ay isang bagay upang malaman ang kanilang mga pamamaraan, at ito ay isa pang malaman kung maaari nilang sirain ang kanilang mga pamamaraan isang bagay. Nakikita ko, bahagyang napabuntong hininga si Aaron. Pagdating niya rito, malalaman na niya sa wakas kung bakit ilang beses na siyang naging malapit sa kanya. Sigurado siyang nalampasan niya ang pag-atake. Hindi niya sariling problema, ni ang manok at baliw na aso ang magtatago sa gabing iyon. Chismis, chismis, langit at lupa. Ang mga ron sa 12 tao ay nakalink sa isa't isa upang bumuo ng isang malaking hanay na katulad ng chismis. Sa tuwing papasok ang Aaron sa attack, ginagamit ng mga taong ito ang kapangyarihan ng 8 trigram upang hatulan ang langit at lupa, at ginagamit ang mga makalangit na tangkay at mga sanga sa lupa upang maghinuha at kalkulahin ang kanilang sariling pag-atake. Iyon ay, ang tinatawag na panghuhula. Gayunpaman, kumpara sa iba na maaaring tumulong lamang sa panghuhula, ang 12 lalaking ito ay malamang na ang panghuhula mismo, at kailangan nilang maghinuha at kalkulahin kung anong mga bagay ang maihahambing. Tulad ng para sa lahat ng pagbawi ngayon, ito ay batay sa ito. Madaling maunawaan. Ang tinatawag na Tai Chi ay bumubuo ng Liang Yi, ang Liang Yi ay bumubuo ng 6 Iyang, at ang 6 Iyang ay bumubuo ng Bagwa, na hindi lamang nangangahulugan ng 8 trigram, ngunit nangangahulugan din ng lahat ng bagay sa universo, kabilang ang libu-libong mga bagay. Binaligtad nila si Yin at Yang at kumilos laban sa isa't isa. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Aaron na gumuhit ng panunuya mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ngayon, sa wakas naunawaan na niya kung bakit matapang ang mga baliw na aso at manok sa gabi, at mas naunawaan din niya ang mga pamilyang ito bakit. Patuloy mong pinipilit ang iyong sarili na talunin sila. Ang pagpapahiya sa iyong sarili ay pangalawa,
ang pagkonsumo ng iyong sarili ay totoo. Tama ba ako? Malamig na tiningnan ni Han Sanchen si Qinglong. Napangiti si Qinglong, ipinalakpak ang kanyang mga kamay at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Ginawa niya ang lahat ng mga kabaligtaran na aksyon sa lahat, ngunit hindi kasama ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nalilito, kundi pati na rin ang susi ay upang patuloy na hayaan ang kanyang sarili na kumonsumo ng enerhiya sa proseso. Nang halos maglaro na sila, sapat na ang pakiramdam nila para ipahiya ang kanilang mga sarili, inalis ang lahat. Kahit na ang Aaron ay mas mahusay kaysa sa kanila, natatakot ako na ang Aaron sa oras na iyon ay maaaring talagang naubos. Isa lamang siyang tupa na kakatayin sa kanilang mga mata. Napakapaglaro niya. Ngumiti si Aaron at tumango. Hindi mahirap intindihin na matatawag silang 12 Gods of Death sa disyerto. Kung sila ay mas mahina kaysa sa kanilang kalikasan, hindi na nila kailangang sabihin pa. Kung sila ay mas malakas kaysa sa kanila, sila ay papatayin nila. Magandang sabihin at sabihin. Magiliw na ngumiti si Qinglong at pagkatapos ay sinabi, lahat sila ay maliliit na kasanayan, na hindi dapat banggitin. Maliit na bagay lang, pero hindi mo masisira. Makulong ka lang. Nako, basura ang basura. Nang marinig nila ito, nagtawanan sila. Sa oras na ito, biglang humagalpak ng tawa si Han Sanchen. Hahaha, baliw ba tong lokong to? Tumawa kami, tumatawa din siya. What a fool. Parang nakolaps na siya sa isip natin. Hahaha, siguro ginagamit ng mga tao ang pamamaraang ito upang pilitin ang isang alon ng momentum. Nang makita nila si Aaron na tumatawa, isang grupo ng mga tao ang nanunuya. Gayunpaman, sa harap ng kanilang pangungutya, hindi ito isinasapuso ng Aaron, at tumawa pa nga ng napakasaya. Marahil ay natural na tumawa si Han Sanchen, at marahil ay maingat si Qinglong. Huminto muna siya sa pagtawa, tumingin kay Han Sanchen at sinabing, Kuya, matatawa ka pa rin kapag may malaking sakuna. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang tinatawanan mo? Nagbabago ang tsismis ng langit at lupa. Natural, alam ng mga taong nakakita nito ang kapangyarihan at kapitaganan nito, kaya mayroon silang kahulugan ng pagsamba. Ito ay isang ngiti. Ano ang pangalawang ngiti? The second smile is that I think you go against the trend. Bagamat makapangyarihan ang sining ng langit at lupa, sayang naman at nakilala mo ako. Sabi ni Aaron at umiling, ito ay isang malungkot na bagay. Kung tutuusin, ang tagal mo nang tumatakbo, ngunit tumugon ka lamang sa isang matandang kasabihan. Kung madalas kang maglakad sa gabi, lagi mo akong sasalubungin. Sa kasamaang palad, ako ang iyong multo. Ngunit hindi ba ito kasiya siya sa akin para sa iyong mga malungkot na bagay? Nang marinig ang paliwanag ni Han Sanchen, nagalit si Qinglong. Ano ang maling dahilan? Ngunit pagkatapos ng maingat na lasa, ito ay tila medyo makatwiran at hindi maaaring pabulaanan ng ilang sandali. Sa ganitong paraan, alam mo ba kung paano basagin ang mga magic skills ng kapatid ko? Maingat na tanong ni Qinglong. Bago pa makapagsalita si Aaron, isang grupo ng mga tao sa paligid ng Qinglong ang nagpagalitan. Kau, kuya, huwag mong pakinggan ang pagmamayabang at pamimilit nitong batang ito, umasa ka lang sa kanya na lalabag sa batas ng ating kapatid. Sino bang hindi magyayabang at mapipilitin? Masasabi ko rin na nakalaban ko ang 3 tunay na Diyos, at lahat sila ay natalo ko. Bata, sapat na dapat ang pagmamayabang, kung hindi ito gaganap sa papel ng pagmamayabang, kundi gagawing katatawanan ang sarili. Maaaring walang kasalanan ang mangmang dahil tanga, hahaha. Ang isang pangkat ng mga tao ay hindi nagbigay ng anumang pansin sa Aaron, at kahit na minamaliit ang Aaron sa lahat. Lubos silang nagtitiwala sa kakayahan ng kanilang 12 kapatid. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay nakakulong, lahat ng nasa disyerto, kasama ang mga ekspertong iyon, ay hindi nabasag ang pamamaraang ito. Gumamit lang sila ng ibang paraan at bumili ng pansamantalang selyo na may malaking sakripisyo. Sa makatuwid, hindi lamang sila nabaliw na kabisera, mayroon ding dahilan upang ipagmalaki. Si Aaron ay malumanay na ngumiti at hindi tinanggap ang mga pang-aabuso at pangungutya sa kanyang mga mata. Sinagot ni Aaron ang tanong ni Qinglong ng napakasimple, hindi malaki ang problema. Fuck you, nagyayabang ka pa dito kuya. Tinatamad kang makipag-usap sa kanya ng kalokohan. Sabay nating patayin. Tama, naglaro naman ako,
Sa aming mga mata, ang batang ito ay isa lamang basura at langgam. Crush mo siya. Nagalit sila nang marinig nila ang mga salita ni Aaron, lalo na nang makita nila ang ekspresyon ni Aaron na hindi siya natatakot o nataranta man lang. Para sa kanila, ang Aaron ay dapat na tulad ng iba, puno ng pag-aalinlangan at kawalan ng kakayahan, at kahit na nakakaawang lumuhad, down at humingi ng awa, sa halip na maglakas loob na makipag-usap sa kanila ng may tuwid na mukhang galit. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling gawin ito sa halip, seryoso niyang tinitingnan ang Aaron at iniisip ang katotohanan at kasinungalingan ng mga salita ng taong ito ang kanilang mga sarili at ang iba pa upang harapin ang Aaron. Sa katunayan, ito ay nagpapakita rin na ang Aaron ay may ilang mga kasanayan, na nakumpirma sa pamamagitan ng labanan ngayon lang kung siya ay lumabag sa batas at umatake padalos-dalos, sila ang magdurusa. Halatang nagkukunwaring pilit ang batang ito dito. Huwag mong sabihin sa kanya, tama ka. Sigurado akong magiging apo lang ang lalaking ito na humingi ng awa sa sandaling magsimula tayo. Nang makitang hindi kumikibo si Qinglong, nagmamadaling sinabi ng iba pang kakaibang tao. Nanliit ang mga mata ni Qinglong. May katotohanan dito. Si Han Sanchen ay napakalinaw tungkol sa pagkatalo, at hindi makatwiran ang pagbuli sa kanya. Kung gusto niyang gawin ito, itinikom ni Qinglong ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang kamay, gagawin niya ito. Ngunit sa oras na ito, biglang sumigaw si Han Sanchen, maghintay. Napakalinaw ni Han Sanchen tungkol sa pagkatalo, at hindi makatwiran ang pananakot niya. Kung gusto niyang gawin ito, itinikom ni Qinglong ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang kamay, gagawin niya ito. Ngunit sa oras na ito, biglang sumigaw si Han Sanchen, teka. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!